Madalas sabihin that Filipinos have short memories daw. Hindi raw tayo natututo sa nakaraan, kaya maraming mga pagkakamali nung nakaraan na dinadala pa rin natin hanggang sa kasalukuyan. May ilang mga episodes kaming ginawa sa Case Unclosed na talagang binalikan hindi lamang yung recent history pero yung talagang galing pa sa panahon ng ating mga bayani. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi at matuto muli sa mga leksyon ng nakaraan. Ako po si Cara David. Muli po nating balikan ang mga tanong ng nakaraan dito po sa Case Unclosed. Yung Yamashita Treasure, malapit yan sa puso ko kasi yun yung una kong assignment nung napasok ako dito sa GMA7 bilang isang researcher. Malakas na malakas yung issue noon tungkol sa Yamashita Treasure, tungkol dun sa Golden Buddha. That was way back in 1996. Limampung taon pagkatapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, isang kwento ang patuloy pa ring sumisilaw sa isipan ng maraming Pilipino. Ang kwento ng yaman ni General Yamashita. Galing raw ito sa mga kayamanang ninakaw ng mga Hapon sa mga bansang sinakop nila sa iba't ibang bahagi ng Asya. Nung sinabihan kami na Yamashita Treasure yung gagawin, yung unang pumasok sa amin ng co-researcher ko na, kumbaga, concern, saan tayo kukuha ng research materials? May libro kaya na nasulat tungkol sa Yamashita Treasure? Or sinong i-interviewin? Sinong kakausapin? Ayon sa ilang pananaliksik, ikinalat daw ang kayamanang ito sa 173 sites sa buong Pilipinas habang namumuno sa mga Japanese troops sa bansa si General Tomoyuki Yamashita mula 1944 hanggang 1945. Makulay yung legend ng Yamashita. So, ang dami mo ring pwede mong mapaganda, yung treasures, yung parang exciting siya na topic. Hindi raw posible na si General Yamashita ang nagpabaon ng mga kayamanan sa mga ginawang tunnels. 11 buwan lang daw kasi siyang nanatili sa Luzon at hudyat daw ito ng pagkatalo noon ng mga Hapon sa mga Amerikano. Ang issue na doon ay maraming mga tao ang handang magbuwis ng buhay at magpakamatay para sa isang yaman na hindi pa naman napapatunayan kung totoo or hindi. Tapos, 12 years later, babalikan ko itong issue na ito at parehong-pareho pa rin yung attitude ng mga tao. Kung merong ebidensya na may katotohanan umano ang alamat ng Yamashita Treasure, ito raw ay ang Golden Buddha na nahukay umano ni Roger Rojas sa Baguio City noong 1971. 20 to 22 carats daw ito at nagkakahalaga raw ng tinatayang $1.3 million. Ang naisip ko, kung yung isang single Buddha na nakita ni Roger Rojas ay ganun nakalaki yung halaga, paano pa kaya yung sinasabi nilang iba pang nakatagong yaman na allegedly part ng Yamashita Treasure? Isang ordinaryong locksmith o gumagawa ng susi ang nakahukay sa Golden Buddha. Wala siyang hilig sa treasure hunting, ma'am. Yung kwento po nung dad ko nung 1986, nakilala niya yung may nahilo kasing Hapon sa hindi pa rin ho niya alam na Hapon yon sa palengke. And then tinulungan po niya, pinunta niya sa Baguio General Hospital. Nung time na na-interview namin si Al Umali 12 years ago, kiniklaim niya nakasama nga niya si Rogelio Rojas na naghukay para makuha yung Golden Buddha. We established the treasure hunters in 1970. Secretary ako at that time eh. So lahat ng paperwork nasa akin, lahat ng record nasa akin. Lahat ng mapa nasa akin. Ang interesting dito sa episode ng Case Unclosed, kasi in-interview ulit itong si Al Umali at doon na debunk yung idea na kasama nga siya talaga. Ang larawang hawak ni Al Umali kung saan kasama niya ang Buddha, ipinasuri namin sa isang eksperto. Ikinumpara ito sa larawang kasama niya ang di umano'y peking Buddha na nasa Baguio RTC. Just look at the expression of the face, okay, the hair, even the background used is the same, right?
Dito yung finger niya is resting on the Buddha. Dito, yung finger niya is exactly the same here, right? But here, yung isang finger is nakataas. So it would appear na pinatong lang ito dito. This was altered. Kita yung itong white line ito. So mukhang merong alteration dyan. Kasi you won't see that white line anywhere else. Yung tao, pareho, sa both pictures, talagang pareho, walang pagkakaiba. Pero yung Buddha lang ang nagpalit. I would say 85 to 90% na Photoshop to. Sa laki ng tinatayang halaga ng Golden Buddha, maging si dating Pangulong Ferdinand Marcos, ang pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas noong mga panahong iyon, nagpakita rin di umano ng interes sa Golden Buddha. Pagkatapos namin ma-interview si Henry Rojas, nagpunta kami sa Baguio RTC kung saan nakalagay sa vault pa rin yung Golden Buddha na sinasabing pekeng Golden Buddha. Pagdating ko doon, yung Golden Buddha, hindi na siya golden. Nag-chip off na yung mga ano niya, yung mga gold. Di ba lagi nila sinasabi, walang sikretong hindi mabubunyag. February 19, 1988, naghain ng kaso si Roger Rojas sa Korte ng Hawaii laban sa dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil umano sa dinanas na torture at pagkakakulong. Kasabay nito ang kasong inihain ng Golden Buddha Corporation o GBC laban sa mag-asawang Ferdinand at Imelda Marcos dahil daw sa pagkuha ng nahanap na kayamanan ni Roger Rojas. Nung sinabi sa akin ng researcher na may final pala na kaso sa Hawaii, mas lumikot yung pag-iisip ko na baka nga merong Yamashita treasure. Yung paghahanap pa lang namin kina Roger Rojas, hindi siya naging madali. Paano pa kaya itong mga abogado ng Golden Buddha Corporation na nasa ibang bansa? Hindi na inabot ni Roger Rojas ang desisyon ng korte. Pumanaw siya noong May 25, 1993. Kabaong niya, yung pinakamurang kabaong, na nung ililipat namin yung bangkay nung dad ko sa Pampanga, nag-ambag-ambagan pa kami, ma'am, ng mga sing-sing, mga kamag-anak ko, ma'am, hindi man lang ako tulungan. I found that very ironic kasi nung time na nakuha supposedly ni Rogelio Rojas yung Golden Buddha, ang dami-dami niyang kaibigan, ang dami-dami niyang kamag-anak, ang dami-daming lumapit sa kanya at akala mo napaka-yaman niyang tao. Tapos nung namatay siya at nakuha na nga yung Golden Buddha, wala na siyang nawala na rin yung mga kaibigan, nawala na rin yung mga kamag-anak. Naglabas ng desisyon ng First Circuit Court ng Hawaii. $6 na milyong ang iniutos ng korte na dapat bayaran ng mga Marcos sa pamilya Rojas. $22 billion naman ang halagang dapat bayaran ng mga Marcos sa Golden Buddha Corporation. Umapila ang mga Marcos sa Supreme Court ng Hawaii pero hanggang ngayon, pending o wala pang resulta ang kaso. Nanalo na raw, wala naman kami natatanggap. Kailangan mo kasing balansehin yung storya mo. So kung sinasabi nung kabilang panig na may kinalaman yung pamilya Marcos, kailangan may panig sila dun sa storya. So ilang beses nating kinontak yung si dating unang ginang Imelda Marcos para magbigay ng pahayag, pero unfortunately hindi siya pumayag magpa-interview. Natuwa lang ako kasi yung mga anak ni Rogelio Rojas, yung treasure hunter na nakakuha supposedly ng Golden Buddha, hindi na nila pinagpapatuloy yung tradisyon ng treasure hunting ng kanilang ama. Ako kasi naniniwala ako na ang tunay na kayamanan, hindi siya nahuhukay sa ilalim ng lupa. Ang tunay na kayamanan, pinaghihirapan at pinagpapawisan. Pumanaw na ang karamihan sa mga may alam ng katotohanan tungkol sa yaman ni Yamashita. Pero hanggang ngayon nananatiling buhay ang kwento nito. Hindi misyon ng Case Unclosed na spoon feed sa mga viewers kung ano yung dapat nilang isipin. Ang trabaho ng Case Unclosed ay ungkatin at ikwento ulit yung nakaraan para kayo mismo, kayong mga viewers, ang gumawa ng judgment. Informed judgment, kumbaga. Kung totoo nga ba, or dapat nga ba talagang paniwalaan itong Yamashita treasure na to, or hindi. Susunod
Sunod sa Case Unclosed, muli nating balikan ang misteryo sa likod ng pagpaslang kay Andres Bonifacio. Nagulat ako na ganun pala. Pinatay daw si Bonifacio. At meron pa palang kwento, mahabang kwento, kung bakit siya pinatay. At ano yung impact nito sa mga susunod na pangyayari sa ating kasaysayan. Ayon sa isang kwento ng isang magsasakang nakasaksi ng mga pangyayari, ganito raw ang naging wakas ni Andres Bonifacio, ang supremo ng KKK o kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. Pinagtataga ng armas na ginamit din niya para ipaglaban ang ating kalayaan. Pero sa salaysay naman ni General Lazaro Macapagal, pinagbabaril daw si Andres Bonifacio dahil sa pagtangka nitong tumakas mula sa hatol ng kamatayan. Mahigit isang siglo na ang nakaraan, pero hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung paano nga ba talaga namatay si Bonifacio. For me, there's something we have to exercise. Some sort of guilt or some sort of... Kasi nga, negative yun, di ba? Yung founder ng revolution mo, tayo din yung pumatay, basically. Lingid sa kaalaman ng karamihan, hindi lumaking dukha si Andres Bonifacio. Ang nanay niya ay supervisor sa isang cigarette factory. Umabot siya hanggang parang second year high school. Ang karahasang sinapit ng mga Filipino sa ilalim ng mga Kastila ang pumukaw sa damdamin ni Bonifacio, kaya siya sumali sa La Liga Filipina. Dito, nakilala niya si Jose Rizal, Juan Luna at Marcelo H. del Pilar. Tapos nung nag-fail yung Liga Filipina, doon na nakaisip si Bonifacio at ang kanyang mga kasama na magtatag na ng ibang asosasyon na mas mataas na yung antas. At dito ipinanganak ang Katipunan. Sa paglago ng Katipunan, lumalakas din ang politikal na kapangyarihan ni Aguinaldo. Naging kapitan munisipal siya ng Cavite El Viejo na Kawit Cavite ngayon. At sa mismong gabi ng kanyang pagkakahalal noong 1895, naging kasapi na rin ng Katipunan si Aguinaldo. Sa bahay ni Bonifacio isinagawa ang panunumpa ni Aguinaldo. Kasabay nito, umusbong din ang pagkakaibigan ni Aguinaldo at Bonifacio. Nang gusto ko makuha ng mga viewers na tao sila, talaga na yung buhay nila na humihinga sila, may dugo sila. I mean, like, hindi yung tingin natin na statwa na sila, rebulto na sila. Sa pagkakapasok ni Aguinaldo sa Katipunan, lalong lumakas ang rebelyon laban sa mga Kastila. August 31, 1896, naganap ang Agaw Armas sa Cavite. Isa ito sa pinakamatagumpay na pakikipaglaban ni Aguinaldo. Si Bonifacio naman, sunod-sunod ang pagkatalo. Dahil sa maraming pagkatalo ni Bonifacio at pagkapanalo naman ni Aguinaldo sa mga laban, unti-unting nagbago ang pagtingin ng mga Katipunero, lalo na ng mga Caviteño sa kakayahan ng Supremo. Nagsimula sa maliliit na alitan, nauwi sa malaking away ng grupo nila Bonifacio at Aguinaldo. Patuloy pang lumaki ang hidwaan ng dalawang grupo. Umabot pa raw ito sa isang duelo sa pagitan ni Bonifacio at Aguinaldo, ang nakataya ang pamumuno sa Cavite. Sabi nila, sa kasaysayan tayo matututo. Pero paano ka matututo kung ang mismong kasaysayan natin ay meron palang mga katanungan pa? We have to remember that the Tejeros Convention is supposedly the first elections ever held in this country. Yun ang sinasabi nila kasi bumuo sila ng republika eh. Bumuo sila ng revolutionary government doon sa Tejeros Convention at bumoto sila doon kung sino ang tatanghalin nilang pangulo. May nangyari daw palang anomalya doon sa Tejeros Convention. Nagkaroon daw ng dagdag bawas, masyado daw, mas marami raw yung boto kaysa sa mga bumoto. Sabi ko, kinilabutan talaga ako.
Kasi ito, nangyari ito more than 100 years ago. Tapos hindi pa rin tayo natututo. Kaya naman pala yung mga eleksyon natin hanggang ngayon ganyan pa rin. Sa patuloy na pagkwestiyon ni Bonifacio sa legalidad ng Tejeros Convention, naging tinik siya para kay Aguinaldo at sa bagong tayong pamahalaan nito. Mahigit 1 buwan matapos ang pagpupulong, nagsimula ang paglilitis kay Andres at Procopio Bonifacio. Sapilitan silang dinampot sa kanilang tinutuluyan. 2 kaso ang inilatag laban kay Bonifacio kung bakit siya nilitis. Kinwestiyon ni Bonifacio ang naging desisyon ng korte lalo na sa planong pagpatay kay Aguinaldo. Mariin niya itong itinanggi. Hindi rin daw nagpakita sa paglilitis si Pedro Giron ang nagsabing binalak ni Bonifacio ang ipapatay si Aguinaldo. Hinanap namin ang co-researcher ko yung court documents ng trial ni Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo dun sa Tejeros Convention. Nahanap namin siya sa National Library, buti na lang nandun pa. At malaking tulong yun para sa amin dahil mas napakita namin yung realidad nung nangyari noong 1897. The truth always has many faces. I think that's the value of really investigating the truth. Because the truth can have more than one side. May 10, 1897, ibinaba ang hatol kay Andres at Procopio. Kamatayan para sa magkapatid. Sa bundok ng Maragondon, Cavite, isinagawa ang pagpatay sa magkapatid. May different versions kasi kung paano siya pinatay at bakit siya pinatay. So ang naging challenge sa amin ay i-present ang lahat ng versions na yon at iiwan sa mga manonood ang desisyon kung sino nga ba yung paniniwalaan nila. Noong 1992 sa ika-129 na kaarawan ni Andres Bonifacio, naglabas ng isang pag-aaral si dating Supreme Court Justice Abraham Sarmiento tungkol sa kaso ng pagkakapaslang kay Bonifacio. Hindi raw dumaan sa tamang proseso ang paglilitis at walang sapat na ebidensyang iniharap ang kampo ni Aguinaldo laban sa magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio. Pinawalang sala sila sa kasong pagtataksil at sedisyon o panunulsol laban sa pamahalaan. Binaliktad din ni Justice Sarmiento ang hatol na guilty sa Supremo ng KKK. Yung sinulat ni Justice Abraham Sarmiento na para retrial of Andres Bonifacio, hindi siya nakapagbigay linaw eh. Lalo siyang nagbukas ng maraming katanungan na bakit natuloy ang pag-execute kay Andres Bonifacio? Paano natuloy ang presidency ni Emilio Aguinaldo kung may mga ganong kaganapan sa history? Sa akin kasi hindi na importante kung ano yung pinapanigan mo, kung sino dun sa dalawang bayani yung pinapanigan mo. Ang importante sa akin, napukaw yung curiosity ng mga Filipino na balikan natin yung nakaraan natin, balikan natin yung kasaysayan natin, basahin ulit natin at kilalanin ulit natin yung mga bayani natin. Sa akin, enough na yon. Mr. President, meron ako konting problema. Pero huwag ako kayo mag-alala. Susunod sa Case Unclosed, ang pagbagsak ng eroplano ni Pangulong Ramon Magsaysay. Isa nga bang aksidente o sabotahe? Pag sinabi natin yung pangalang Ramon Magsaysay, ang alam lang natin ay dalawang bagay. Man for the masses at namatay sa isang plane crash. Akala ko patay na yung ilalagay sa akin. Sabi niya, sana yung ididirect ko, reenactment ng Ramon Magsaysay plane crash. Una, reaction ko, hindi, bumagsak pala yung aeroplano ni Ramon Magsaysay. Oh my God, bagsak talaga ako sa history. So another is, plane crash ni Ramon Magsaysay. So, plane crash siya. Tapos, period pa. So yung reaction ko talaga, hindi ko alam kung tatanggapin ko o hindi.
Si Pangulong Ramon Magsaysay ang ika-13 pasahero na umakyat sa eroplanong Douglas C-47 noong March 17, 1957. 13 taon pa lang din lumilipad ang Mount Pinatubo, ang pangalan ng presidential plane ni Magsaysay. Pabalik na siya ng Maynila matapos ang ilang speaking engagement sa mga universidad sa Cebu. Mount Pinatubo to tower. Request permission to take off. Over. At sa loob lamang ng 13 minuto mula pag-take off, Mr. President, meron ako konting problema. Mayday! 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 Tower! Tower! Pinatubo to tower! Mayday! Mayday! bumulusok ito pabagsak sa Mount Manunggal sa Balamban, Cebu. Maraming tanong ang lumutang kung ano ang naging sanhi ng pagbagsak ng eroplanong sinakyan ni Pangulong Magsaysay. Standard operating procedure ang mag-pre-flight check. Dito sinusuri ng piloto ang lahat ng anggulo ng eroplano bago ito mag-take off para malaman kung may depekto ang isang eroplano. Nag-pre-flight check naman daw ang piloto ng Mount Pinatubo nung gabing iyon. Walang nakitang problema sa eroplano kaya natuloy ang pag-alis ni Pangulong Magsaysay at ang 26 na kasama nito sa Cebu. Nakita nila yung nag-uusap si Ramon Magsaysay, pati yung mga cabinet members, ito senators, ayun. Yung exterior na yun, yung totoong C-47. Gusto ko may feel na babalik ka sa nakaraan mo talaga. Yung pag napanood mo siya, parang pinapanood mo siya pelikula nung unang panahon. Matagal na proseso ng pag-a-apply ng permiso para makapag-shoot doon sa eroplano. Hindi lang ako nagbabasa sa mga pictures. So, kailangan kong tanungin yung mga matatanda, ano ba ang mga kasuotan nila dati, ano bang mga kulay ang mga ginagamit, at ano ba talaga ang mga ayos ng buhok. Ayon sa Senate Blue Ribbon Committee na nagsagawa ng investigasyon sa Mount Pinatubo crash noong April 27, 1957, 4 na minuto matapos ang take-off, nagradyo pa raw sa Malacanang si Major Florencio Pobre, ang piloto ng eroplano. Yung sa Senate Committee report, nandun po nakalagay yung mga testimony ng mga nag-imbestiga. So, ano yung mga parang tiningnan nila na pwedeng posibleng maging dahilan ng pagbagsak ng eroplano. Actually, nung una, pinagtawanan pa ako ng mga tao sa archives na parang ang tagal na nito, Nenga, parang meron pa kaya kami nito. Lumabas sa Senate Committee report na isang aksidente ang pagbagsak ng eroplano ni Ramon Magsaysay at ang dahilan nito, mechanical error. Marami akong nilapitan na historians na professors, ganyan. Aminado sila na, oo, may mga ganitong haka-haka, may mga ganitong usap-usapan. Pero ayaw nila eh. Ayaw nilang manggaling sa kanila na sila yung magsasabi na may ganito. Mahirap isulat ang sabotage angle or i-write in doon sa segment dahil yung mga unang araw ng shoot, wala pang linaw doon sa CIA plot until there came a time na na-interview namin si Professor Azurin. Yun nga ang mga kwento na umabot sa amin sa Ilocos, upon the bloody incident, ay doon daw sa kain na mangga na pwedeng linagay yung bomba. Bago pa man sumikat si Joseph Estrada bilang era para sa masa, may nauna ng man of the masses at ito si Ramon Magsaysay. Magandang tingnan at balikan kung paano nga ba siya naging presidente, paano siya naglingkod sa ating bansa. Pero kung si Erap, isa sa mga nagpatalsik ng US bases, America's boy naman ang bansag kay Magsaysay. Malaki raw ang naging papel ng Estados Unidos sa pagkakaluklok kay Ramon Magsaysay bilang Pangulo. Pero ayon sa artikulo ni Professor Azurin, nagkaroon ng lamat ang magandang relasyon ni Magsaysay sa mga Amerikano. Nakaalitan raw ni Magsaysay ang kanyang Amerikanong consultant na si Intelligence Officer Colonel Edward Lansdale. Ang isang tinitigas pa ng ulo ni Presidente Magsaysay was the coercion of Lansdale to Magsaysay to create
Philippine contingent, army contingent na papunta na sa Vietnam. At rine-resist ni Magsaysay yun. That's why nagkonsulta siya sa mga nationalist senators. Pero sa huli, walang napatunayan ng investigasyon ng Senado. Kaya hanggang ngayon, nananatiling malaking palaisipan kung aksidente nga ba o may sabutahing naganap sa pagkamatay ni Pangulong Magsaysay. Pero kung tatanungin mo, yung pamilya ni Ramon Magsaysay, para sa kanila, isa itong aksidente. At para sa kanila, mas maganda na ang balikan nating alaala ni Ramon Magsaysay ay hindi yung kontrobersya kung ito ay sabutahe o aksidente, kundi balikan natin kung ano yung nagawa, naging kontribusyon ni Ramon Magsaysay para sa ating kasaysayan, para sa ating gobyerno. Yung 1950s ay yaman sa mga kwento na dahil kay Magsaysay, parang dito natin nakita na nag-unite ang bansa. Maraming topics na pwede sa case unclosed. Pwede siyang maging historical, social issues, current events. Ang layunin ng case unclosed sa mga manonood ay mag-iwan ng tanong pag nakapanood ka ng programa. Iisipin mo ulit, oo nga no, what if tama yung ebidensya? What if tama yung suspect? Ganun yung dapat iiwan sa'yo. Mga tanong na dapat sinagot o sasagutin at mga kasong bakit hindi pa hanggang ngayon nalulutas. Dito sa Case Unclosed, binibigyan ng chance yung mga independent directors to publicize their talent and to promote themselves kahit paano. Kasi and it's a big break din kahit paano dahil kahit sabihin mong reenactment lang yan, baguhin natin ang pagtingin sa reenactment. Hindi siya nakakatakot, hindi siya pangit. Okay? Kaya yun yung natutunan ko at gusto ko rin i-impart sa audience na parang hindi porket reenactment lang, bara-bara mo lang isushoot. Kung hindi mo babalikan yung nakaraan, maaaring may mga katotohanan na habang buhay na lang mababaon. Pero kung uungkatin natin yung nakaraan, may mga katotohanan pwedeng lumabas at pwedeng makatulong sa atin. Madalas sabihin na yung mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan ay salamin lamang ng ating nakaraan. Yung mga pagkamatay ni Bonifacio, pagkamatay ni dating Pangulong Ramon Magsaysay, yung misteryo ng Yamashita Treasure, oo, matagal nang nangyari yung mga isyong ito. Pero importanteng balikan pa rin natin yung nakaraan at dalhin natin ito sa kasalukuyan. Naniniwala ako na buhay ang kahapon hanggang ngayon. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ako po si Cara David para sa Case Unclosed.